ang Diyos ko ay mag-supply, magbibigay ng lahat ng aking kailangan. Ayon sa kalulatian ni Kristo sa kalangitan. Banggitin po natin yan araw-araw. 7 times, pinakakaunti. 7 times. Pagising mo, my God shall supply all my needs according to His riches and glory in Christ Jesus. Philippians 4:19. Banggit mo na 7 times. Mas marami, mas maganda. Pagdating ng araw, magugulat ka. Wala ka, hindi ka kukulangin. Lahat ng kailangan mo, ibibigay ng Diyos sa'yo. Because you're giving the voice, the Word of God. You're giving voice to the Word of God. Binibigyan natin ng tinig ang salita ng Diyos. Tanda natin, ang salita ng Diyos ay sandata. Yung sword, alam niyo yung espada, di ba? Yung sword. Pag mayroon kang espada na nakasakbit lamang dito, may magagawa ba yan? You have the sword. Mayroon kang espada. Mayroon kang tabak. Pero nakasakbat lamang dito sa lalagyan. May magagawa ba yan sa panahon ng labanan? Wala. Mayroon kang espada. Hindi mo naman ginagamit. The same is true with the Word of God. You have the Word of God kompleto. Ang sandata mo. Sandata sa protection. Sandata sa pagpapala. Lahat nandyan. Pero you're not wielding the Word of God. Gamitin mo. Paano? Banggitin mo ang salita ng Diyos. Speak the Word of God. Kailan pa ba natin basahin ulit? Napakadami natin beses na yung dinaanan. Kailangan natin banggitin ang salita ng Diyos. Panahon ng gera, halimbawa, nagigera na, halimbawa, nangyayari, nagigera na. Nagigera na ngayon, dyan sa Middle East. Halimbawa, papunta na dito, halimbawa, palipad na yung mga missile. Babanggitin mo lang yan, nandyan. Isaiah 54:17. No weapon that is formed against me shall prosper. Walang sandata ang ginawa ng kamay ng tao, magtatagumpay sa akin. Ulit-ulitin mo yung mga missile, hilihis yan. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Ganun po ang paggamit ang salita ng Diyos. We must give voice to the Word of God. Bigyan natin ng tinig. Yung maganda yan, binabasa mo. Oh, you are being comforted. When we read the Word of God, naaaliw tayo. Pero kung hindi mo bibigkasin, malaking kulang iyon. We have to give voice to the Word of God. Kaya, mahalaga na alam natin ang salita ng Diyos. At kung tayo Kristiyano mainit, lagi nagpupuri, lagi nanalangin, yung salitang yung binibigkas natin na salita, nangyayari. Amen? Palapakan natin, malapay na. Yung binibigkas mong salita, sabi ng mga pastor ng araw, Bagyo! Tumigil ka! Bagyo, tigil agad! Kasi nga, matuwid. Kahit sino anak ng Diyos, o nagsalita ka, matuwid ka, nagsalita ka mapanampalataya, o nung sinabi mo, i-honor ng salita ng Diyos, ng malapino, mangyayari. Lalo na kung salita ng Diyos ang bilanggit natin. Marami mga patutuo dito. Napakadami. Nagpatutuo na karaan. Kalimutan ko yung pangalan. Sister Lydia yata yun. Sister Lydia, kayo po ba yun? Yung may sakit sa ano? May sakit niya? Dito, nakasalubong natin. Kasi tinuruan tayo natin, mga pastor, nung araw pa. Magsalita ka with authority. Huwag ka mangimi. Kung may kasalanan ka, magsisika mo na din. Speak! Magsalita ka. Mangyayari. Kailangan mayroon tayong paninindigan. Tindigan natin. Anong sinabi natin? At ang Diyos ay babakapan yung mga sinabi natin. Hindi niya ang salita. Ang salita nating binitawan, hindi babalik na walang bunga. May bunga yan. Mangyayari yan. Pwedeng mabilis, pwedeng matagal. Pero pag sinabi natin may pananampalataya, matagal o mabilis, mangyayari. Siguradong mangyayari. Kasi may kasalubong lang ito kapatiran. My friend, may sakit ako. Ano ako ganito, papunta na ako sa operation. Sa pangalan ni Jesus, wala ka ng sakit. Simple lang ganun. May panampalataya kasi, binanggis natin. Hindi ka, gagaling ka na.
Nagulat na natin, nagpatuloy yung kapatid natin. Hindi na tuloy operation, magaling na. O, tinama. Sabi ng Biblia. Kaya, mabuhay tayo sa panampalataya at matuwid. Then, most importantly, speak the word of God. Make a declaration. Mag-utos ka. Utusan mo. Ang mga demonyo, utusan mo. Susunod sa iyo yan. Because you are a child of God. Ang malapit nun, makita ng mga demonyo. Lumuluhod sila. Ganon din sa atin. Pag Kristiyano ka, nandito ka sa katotohanan, yung mga demonyo, takot din sa atin. Palapagan natin ang ating malapay noon. Amen? Mark 11:23-24. Mag-utos tayo. Kailangan mag-utos tayo. Utusan mo. Marcos 11:23 at 24 hanggang 23 hanggang 24. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang sinumang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, at hindi mag-alinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinabi niya ay kakamtin niya yaon. Talatang 24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at inihingi ay magsisampalataya kayo na iyong tinanggap na at iyong kakamtin. Amen. Dalawa yan. Mag-utos ka in another panalangin. Ayan o. Katotohanan lang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at masugba ka sa dagat, at hindi mag-alinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mayayari ang kanyang sinabi, ay kakamtin niya yaon. Matinding weapon yan, minamahal. Pwede ka mag-utos, utusan mo ang bundok. Iba hindi eh. Bundok kasi sumusimbolo yan sa mga problema, sa mga kabigatan sa buhay. Iba sa atin, hindi inutusan yung problema. Hindi inutusan eh. Ang sinasabi lang iba, negatibo. Dami kong problema. Ano kaya mangyayari sa akin? Ay, wala talaga mangyayari sa iyo pag ganyan lumalabas sa bibig natin. Utusan mo! Kahirapan! Lumayas ka! Sa pangalan ni Jesus. Ganyan po ang pag-uutos. Palapakan natin malapay noon. You command with authority. Utusan mo kahit anong klase yan. Utusan mo. Bundok. Bundok ng kahirapan. Bundok ng sakit. Utusan mo. Ganon, yun po ibig sabihin yan. Hindi ka nag-alinlangan sa puso mo, kundi malampalataya ka na mayayari ang sinabi niya, ay kakamtin niya yaon. Malaga yung faith in the mind and in the heart. Malaga yan. Sabi nga ng ating malapastor, the most powerful people are the Christians. Tama yan. Ang mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo ay ang mga Kristiyano. Hindi po yung mga elite, yung mga gumagawa ng mga pandemya, mga hantavirus ngayon. Hindi po yan mga kapangyarihan, hindi yan. Wala yan. Isang utos lang natin yan. Tigil lahat yan. Sa pangalan ni Jesus. Malapakan natin, malapay noon. Amen. Ayan, gumagawa na naman ng Lairos, sabi ng iba, hindi virus, Lairos. Mga pagsisinungaling na naman. Huwag kayong magpapaniwala sa mga virus na hindi totoo yan. Yan lamang ay inatakot lamang ng mga tao para makontrol nila. These are the Antichrist people. They want to control the world through intimidation and coercion, pananakot. Kasi pag ang tao matakot yan, you can control. Yeah? Pag natakot yung tao sa'yo, makokontrol mo yan. Kaya ganun ginagawa nila. So do not comply. Huwag ka matakot. Jesus is greater than Satan! Hallelujah! Praise the Lord! Ayun, ang dami na rin naman tayo. Ayan, kinakalat na naman ang mga balita. Delikado rin pa raw. Mas delikado pa rin sa COVID-19. Naku po. Ang plano ngayon, 500 million children will be vaccinated. Yan ang plano nila. Mga nakikinig ating kababayan, do not comply. That is deception. It will destroy the lives of your children.
Ang dami nagpatotoo, mga doktor, mga scientist, iba na ng board na nagpatotoo, pinatahimik na lahat. Pero dito, hindi nyo kaya. Kayo ang magagabi because the church of God is founded upon the rock. Sabi naman ng Panginoon, Peter, upon this rock, I will build my church. The gates of hell shall not prevail against it. Hindi kaya ang iglesia. Hindi kaya ng mga demonyo. Hindi kaya. Yan ang tinuro sa ating mga pastor. Hindi kaya. Manindigan ka. Lahat ng mga kapatiran, mga Christian na nindigan sa COVID-19, pinagpala lahat ng ating malapit. Ang dami kong kakilala. Ang daming tumawag sa akin. Iba sa ibang ibayong dagat pa. Hindi kayabangan yun. That is a declaration of the Word of God and faith in God. Kuya, tatanggalin ako sa trabaho pag hindi ako na-inject ng vaccine sa yung pandemic dati. Tatanggalin ako. Sabi ko, di tanggalin ka. Magpatanggal ka. Manindigan ka. O tinanggal nga. Ilang buwan lang pinabalik. Sige, kahit wala kang vaccine, pumasok ka na. Pinunumot pa. Diba? Ganon ang Diyos. Pag nanindigan ka, hindi ka mapapahiya. Huwag ka magpatalo sa gawa ng kaaway. Stand firm! Yan lang ngayon kung magutom, hindi ka magugutom. Buhay ang Diyos natin. Hindi ka pababayaan ng ating malapit. Diba? Ang dami nanindigan, napakadami. Yung mga sanlibutan niya, nanindigan yung iba. How much more yung mga Christians? Kasi nagbabanta na naman another pandemic, hantavirus. Do not believe. Do not comply. We are not against the government. We are against the onslaught of Satan. Hindi tayo kalaban ng gobyerno. Kalaban natin, demonyo, na dumadaya, pumapatay ng mga tao. Because sabi ng Biblia, Satan comes to steal, to kill, to destroy. But I come to give you life and that you might have it more abundantly. Sagana ang buhay galing sa Diyos. Yeah. Huwag ka matakot sa mga pananakot. Purihin lang ating manapelo. Kaya mayroon pa isang mother dito na pinagpala sa Biblia. Pinagpala. Lahat ng mga mother na gusto pagpalain, alam ko lahat kayo. Hindi lang mother, lahat ng kapatiran gusto pagpalain. Lahat kayo gusto pagpalain. Ba, dapat imitiin natin yan na gusto tayo pagpapalain. Okay, we need the blessing of God. Pag wala tayong blessing ng Diyos, wala tayong pupuntahan. So desire, pray for the blessing of God. Hindi yan katakawan, di ba? Grabe naman ka-greedy. Hindi katakawan. Ang masama, nalalamang ka ng kapwa, pero nanalangin ka ng hika sa Diyos, maganda yan. Palakpakan natin naman ang Panginoon. Amen? Pag hindi tayo pinagpala ng Diyos, sa kangkungan tayo pupulutin. Kaya desire the blessing of God. Anong sekreto? Sa Biblia. Gusto magpapalain ka? Nandiyan, nakasulat. We have just to be in line with the Word of God. 1 Samuel chapter 1 verse 20 and 22. Can I read? Mga singers, prepare. Hindi na natin habaan na mahal. Hapon na tayo. Unang Samuel 1:20, 22. Unang Samuel 1:20, 22. At nangyari nang sumapit ang panahon na si Ana ay naglihi at nanganak ng isang lalaki at tinawag sa pangalan niya na Samuel, na sinasabi, sapagkat aking hiningi siya sa Panginoon. At ang lalaki si Elkana at ang buong sangbahayanan niya ay nagsiahon upang magandog sa Panginoon na hain sa taon-taon at ganapin ang kanyang panata. Ngunit si Ana ay hindi umahon sapagkat sinabi niya sa kanyang asawa, hindi ako aahon hanggang sa ang batay mahiwalay sa susuko. At kung magkagayo, aking dadalhin siya upang siya ipakita sa harap ng Panginoon at tumahan doon magpakailanman. Amen. Ayan, si Hana po ay isang mother, isang asawang babae na walang anak. Ayan po istorya dyan. At nanghingi isa sa malapino.
Binigyan ba siya ng anak? Binigyan! Palapakan natin malapin. Walang anak, baog, binigyan. Lahat ng mga walang anak, manampalataya kayo, magkakaanak kayo. Sure yan, 100%. Yung nga lang, may mga pinapagawa ang malapin. Ito si Hana, walang anak na babae. Walang anak to. Baog eh. Nanghingi siya ngayon sa mahal na Panginoon ng anak. Anong prayer ni Hana? Pag ako'y binigyan mo anak mahal na Panginoon, ibibigay ko sa iyo ang aking anak. Tama? Yan ang istorya dyan. Pag binigyan mo ng anak, ako, ibibigay ko rin sa iyo yung anak ko. So pinanganak na si Samuel, naging prophet yung anak. Anong ginawa? Nung nalutas na yung anak, na-win, dinala sa templo. Doon na siya, hindi na siya pinauwi, binigay. Pag nanalangin ka, Lord, bigyan ako ng papapala, ibibigay ko sa iyo. Mabilis ng sagot naman ng Panginoon. Palapakan natin, mahal na Panginoon, amen? Nang pakihanap ka sa dos, nung si Hana, nung nagkaanak na mahal, yung binigay niya, binalik ng Diyos yung anak. Pakihanap yun. Nakakalimutan ko isulat. Ayun. Sa chapter 2 yata yun. Nandun na yung binigyan siya ng anak. Ayun. Sabi ng panalangin ni Hana, pagbigyan mo ng anak, malapay noon, ibibigay ko sa iyo at siya ay maglilingkod sa iyo habang buhay. Ibibigay sa templo. Yun na. Kaya nagkaanak sa binigay niya. Yun yun. Sa verse 27, for this child I prayed, and the Lord had given me my petition, which I asked of him. 128. Therefore also I have lent him to the Lord. As long as he liveth, he shall be lent to the Lord, and he worshiped the Lord there. Tinupad niya yung pinanganak si Samuel, bata pa, nilagay na sa templo. Binigay niya doon sa templo, naglingkod sa templo. Ano nangyari? After niya ibigay, si Hana po ay nagkaanak uli ng 3 babae at 2 lalaki. Palapakan natin. 5 ang ipinalit, sa kanya binigay. Sana makita niyo, pakihalap. Nung binigay ni Hana si Samuel, isa-isang anak, na kanyang pinangako sapagkat hindi siya nanganganak. Halimbawa, nakukulangan kayo sa pagpapala. Principle yan eh. Nakukulangan kayo sa pagpapala yung tinatanggap. Malapin pagpalain mo ko ng ganito, bibigay ko sa lahat. Isa yan sa sekreto. Bigyan mo ko lang, halimbawa, 10 million, malapin, bibigay ko lahat. Walang imposible sa Diyos niya. Banggitin mo at sino ang gagawin niya sa'yo. Bigyan mo ko 10 million, malapin. Pag natanggap ko yun, bibigay ko sa lahat. Akala mo lugi ka? Kasi itinigay mo lahat? Hindi. Hindi ganun ang Diyos. Si Hana na binigay si Samuel, pinalitan ng 5 anak. Palakpakan natin, malapay na. Amen? Nakita niyo ba? Nandiyan. 1 Samuel 2:21. Nandiyan na po yung sagot. Sabi ng Panginoon, sabi ni Hana, kasi wala siyang anak, baog siya. Inuusig siya. Wala kang anak. Sa lumang tipan, nung panahon na yon, pag wala kang anak, kukutsain ka ng mga tao. Ano sa lumang tipan? Kaya siya'y umiyak, Lord, bigyan mo ko ng anak. Pag binigyan mo ako, ibibigay ko sa iyo rin. Ibabalik ko. Habang siya nabubuhay, siya'y maglilingkod sa templo. Natupad niya. Mabilis. Pag nanalangin tayo lang, binanggit mo, kapartner mo ang Diyos, may pangako ka, mabilis yan tutugunin. Malapakan natin, malapay na. Amen? Ora mismo, nagdalang tao siya. Ilang araw lang. Then, nanganak sa, nung nalutas yung anak, nahiwalay sa priest ni Hana, dinala agad sa templo. Tinupad niya. Hindi siya nang hinayang kasi pangako niyan. Pag nangako tayo, tuparin natin. Palapakan natin, malapay na. Pag nangako po tayo, tuparin natin. Dahil ayaw ng Diyos sa mga mangmang. Ang tawag sa hindi tumutupad, mangmang. Sorry sa salita, ha? Nasa Biblia yun. Hindi na tumutupad sa pangako ay mangmang.
Nasa Biblia nakasulat yun. Hindi natin basahin. Wala natin time. Pag nangako pala tayo, tutuparin natin. Sa Ecclesiastes nakasulat yan. Because God has no pleasure to the fools. Ecclesiastes nakasulat yan. Wala siyang kagalakan sa mga mangmang. Ibig sabihin, yung nangako tayo, hindi natin tinupad, ang tawag sa natin, mangmang. Kaya pag nangako tayo, tuparin natin. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Si Hana nangako. Pag binigyan mo ako ng anak, mahal na Panginoon, ibibigay ko. Binigay niya, dinala sa templo. Ano nangyari? Ayan na. Sa 2:21. 2 na ba yan? At tinalo ng Panginoon si Ana at siya'y naglihi at nagkaanak ng 3 lalaki at 2 babae. Yung binigay niya anak si Samuel, ang pinalit, 3 lalaki, 2 babae. Panginoon. Ang Diyos na makapapangyarihan, kaya dublehin yung nawala sa'yo. If you give sacrificially, biro mo isang anak na binigay, masakit yan. Pero ang Diyos napakabait. Pag nakita na talagang umiibig ka sa Kanya, yung nawala sa'yo, ibabalik sa'yo. Napakaraming beses dudublehin. Ayan. Yung isang anak, anong binigay? 3 lalaki pinalit at 2 babae. 5. That is the principle of the Word of God. Word of God. Pag nagbigay ka sa Panginoon, hindi ka lugi. Ibabalik yan ng marami. Yung nga lang, you give sacrificially. Diba? Madali kasi magbigay yung wala lang. Ang tinitingnan ng Diyos yung sacrificially. Yun ang malaking impact sa puso ng Diyos. You give sacrificially. Diba? Masakit sa'yo. Diba? Masakit sa'yo. Nagbibigay naman tayo, di ba? We are giving our tithes and offerings. Maganda yan. May pagpapala naman talaga dyan. Pero mas matindi pagpapala if you give sacrificially. Katulad ni Hana. Isang anak lang binigay ay pinalit 3 lalaki at 2 babae. At ang batang si Samuel ay lumaki sa harap ng Panginoon. Si Samuel po ay nandun na sa templo. Hindi niya na kinuha hanggang sa siya'y namatay. Kung ano ang sinabi niya, tinupad niya. Pero ang ipinalit, 5. Palakpakan natin, malapit. That is the principle of the Word of God. If you give sacrificially, pag nagbibigay tayo sacrificially, may kasamang sakripisyo. Malaking impact sa puso ng ating malapit. Ang dami nagpatutuo ng ganyan, minamahal. Napakadami. Kapatiran, napakadami nagpatutuo. Napakadami. Nung araw pa, narinig ko sila. Nangako sila. Wala talaga silang tinira. Ano nangyari? Ilang panahon lang. Matindi yung pagpapala. Dahil ang salita ng Diyos ay totoo at buhay. Pag sinabi natin at tinupad natin, hindi tayo mabibigo. Nga lang, sa una, may sakripisyo talaga. Di ba? Para masakit sa'yo, para malulugi ka. Pero mo, yung nasa'yo, binigay mo. Pero ang Diyos po, ayaw na magkaroon ng utang na loob sa kanino man. Pag nagsakripisyo ka, ibabalik sa'yo. Ang Diyos hindi katulad ng tao. Ang Diyos pag nagbalik, maraming beses tinodoble. Ganon ang Diyos. Amen? Kaya huwag tayo manghinayan. Let us give sacrificially. Kaya mga mother, pinagpala, ang mga mother, buhay, panahon, binuhos sa tahanan. Kaya, dapat lamang sila bigyan ng papuri, lalo ng mga asawang lalaki. Sabi ng binasa natin, pag hindi natin sila naging mapait tayo sa kanila, ang ating mga panalangin ay mahadlangan. Mahadlangan natin prayer kasi naging mapait tayo. Diba? Marami mga katungkulan ng mga asawang lalaki sa babae. Diba? Lahat siya. Biological duty, marami katungkulan. Kailangan sensitibo ang mga lalaki. The needs ng ating mga partner. Emotion, lahat. Lahat yan. At lalo na yung pagbibigay natin ng pagpapahalaga sa kanila. Pagpabigay ng pahalaga. Kung di natin binibigay yung ating pinagtrabahuan, we are not giving importance to your wives. You are not giving importance to your wife. Pag hindi mo binibigay yung pinagpaguran mo, sabihin natin, ako naman nagpagod nito, ako nagtrabaho nito, hindi ko ito i-intrigo sa asawa ko, nagkakamali po tayo.
Ang tawag po sa Biblia dyan, bitterness. Mapait po kayo sa inyong asawang babae. Ang iyong panalangin, katulad ng nakasulat sa Pedro 3, ay mahahadlangan. Mahadlangan. Because we are not following the principles of the Word of God. Kung anong tinanggap mo, i-intrigo mo. Yan po ang sa Biblia. Pag hindi, magiging mapait tayo sa ating partner. Kaya mga panalangin natin, nahadlangan. Amen ba? Inamahal? May mga duty tayo, lahat. Biological duty, lahat. Emotional duty. Tuparin natin para ang ating prayer ay laging diretso, pinapakinggan agad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, minamahal, we are already in the end times. Nandiyan na po lahat. Nagbabadya na lahat. Naka-ready na lahat na we are already in the end times. Kasalukuyan po, nagigera ngayon. Ang daming patay dyan sa Middle East. Ang marami nagsasabi na hindi lamang magiging regional yan. It might be the start of the Third World War. Pwede rin hindi. Sabi nga, kausap ko kanina ang sama natin dito. Sabi niya, Kuya, nagigira na doon. Pwede na mag-Third World War. Sabi ko, pwede ba natin pigilan yan? Hindi. Sa Biblia, pwede. Pwedeng pigilan. Amen? Naniwala ba kayo, pwede natin pigilan yan? Palakpakan natin, malapang, pwede! Madali lang yan. Sabi ko, hindi nga kayabangan eh. Madali nga lang pigilin yan eh. Napakadali lang. Nga lang, sabi natin mga pastor, sabi ng pastor ng araw, hindi ko basta-basta pinipigilan yan. Ang daming umaangking kasi. Sabi ng mga religyoso, kami nalalangin na hindi matuloy. Tila mo. Kaya, hindi tayo, madali lang pigilan yan. Napakadali lang. Because, yung salita natin, may kapangyarihan. Pag sinabi natin, matutupad yan. Pag sinabi, hindi matutuloy, hindi yan matutuloy. Pag sinabi, tuloy, maganda rin yan. Kasi marirapture na sigurado yan. Pag sinabi natin, yung gira na yan, hindi na mapipigil yan. Bagos magsasabog yung mga nuclear weapon na yan. Talagitin na agad ang mga banal. Sabi naman ang kasulatan. Kaya we are already in the end times. Mga minamahal, maging matapat tayo. Maging matapat tayo sa lahat ng bagay. Ibigin natin ang Diyos, ibigin natin ang kapwa, ibigin natin ang gawain ng ating manapera. Wala po nalugi na nagsakripisyo para sa gawain. Walang nalugi. Wala. Ang daming patotoo, pinagpala ng lubusan. You give sacrificial. Grabe ang pagpapala. Kaya minamahal, plus, kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya, nilulit po natin, happy Mother's Day sa lahat ng mothers. Dahil tumayo namin